Isa pong mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At tayo pong muli ay magkakasamang mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Grabe! Akalain ba ninyo na this is the last for this quarter? Napakabilis ng panahon. Nung nakaraan lang, sinimulan po natin itong series natin na Growing in a Relationship with God. And now, we're coming to the last topic. Nawa po na-bless kayo, nawa po nakinabang kayo. Sa lahat po ng mga shinare po namin, ng mga reflections, mga simple ways para na sa ganun maunawaan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Noong nakaraan, pinag-usapan po natin ang napakagandang topic. Ang title natin, Share Him. We look at the mandate, the motive, and the method. Madalas, sa method natin, ang focus natin ay pagsasalita. Pero nakita po natin na dapat hindi lang pagsasalita, kundi makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Makita na tayo'y nababago ng ating Panginoong Diyos. At
in-emphasize po natin sa pag-aaral natin, if we are growing in our relationship with God, hindi natin mapigilang ibahagi siya, i-share siya sa mga tao sa ating paligid dahil nadama natin ang kanyang pag-ibig, nadama natin ang kanyang katapatan, punong-puno tayo ng kanyang pagmamahal, and that's why we also want to share Him. Kaya nga po, ang pinaka-foundation talaga is that we are growing in our faith and in our relationship with Him. Ano po? So yan po yung ating pinag-usapan. Kung na-miss ninyo, pakibalikan po ninyo sa ating YouTube. Para nang sa ganon, ma-review ninyo, mabalikan ninyo. Maganda po dyan dahil summarize yan into 3 points. Pwede nyong balik-balikan mula yung lesson 1 up to now. At ngayon naman, ang pag-uusapan natin, napakagandang topic na naman. Again, it is the last, and we will start another new series sa susunod na quarter, which I will announce later. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, into eternity. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod ng 3 Points Ministries. At maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng mga kapatid, sa lahat po ng mga sumusubaybay na patuloy po naming nakakasama sa pag-aaral nito. Maraming salamat din po sa pag-share ng ating programa sa YouTube, sa Facebook, and we hope that we are able to help in some ways sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na maunawaan po ang kanyang mga salita. Aside po sa mga pag-aaral natin, nagre-release din kami ng mga short videos na mga almost daily, no? We're trying to make it daily na inspirational videos. Salamat din po na napapansin po namin na it's been a blessing to many, and we hope and pray that the Lord will inspire us para nang sa ganun patuloy pa pong makapag-share ng mga mabuting mga balita o ng mga magagandang salita at mga pangako mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. I hope and pray na kayo po ay nasa maayos na kalagayan, pinagpapala at ginagabayan ng ating Panginoong Diyos. At binabati ko nga po pala, ito pong nadalaw ko po nung nakaraan na church, ang Taoyuan. Ayan, sana tama yung pronunciation ko, no? International Church. Yan po sa Taiwan at lahat po ng mga kapatid po natin dyan. We are very happy. I'm very happy. At ang aking pong buong family na nakadalaw po sa inyo. At salamat po na malaman po namin you're also participating in our ministries sa 3 Points na nanonood po kayo. At ganun din po nabibless kayo sa ministries ng Adventist World Radio. Thank you, Pastor Rodney, for opening your church at nawa po patuloy po kayong pagpalain at gabayan natin, Panginoon Diyos. At maraming salamat po sa mga doon po sa gumawa ng paraan para kami po ay matuloy na makapunta, makadalaw. Kung sa amin lang po, we won't be able to do it. Kaya maraming salamat po. Hindi ko na po i-mention, pero maraming salamat. Alam ko po na nanonood sila ngayon. Maraming salamat po sa inyo for making it possible for us to serve in that territory. At ganun din, no? May mga kapatid tayo, mga kaibigan tayo na gusto ko pong batiin. At ito ay si Doc Romar, at pinapabati niya si Elder Arnel Docusen, Gardo Carnate ng Pinmilapil Adventist Church at si Elder Robert Mabalot ng Concepcion Adventist Church. So yan, binabati ko po kayong lahat. At ganoon din po, lahat ng mga kaibigan, mga kapatid na nakakasama po natin ngayon. At ngayon, magpatuloy po tayo sa biyaya nating Panginoong Diyos. Pag-aralan natin ang kanyang mga salita. Simulan natin sa pamagitan ng panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pagkakataong ipinagkalob sa amin upang magkasama-sama at mag-aral ng inyong mga salita. Panginoon, sa aming mga sarili, kami mahina, sa aming mga sarili, kami walang magagawa. Ngunit salamat po na kayo'y lagi naming kasama. Kay Diyos na nagmamahal sa amin. At kay Diyos na lagi po naming maaasahan. Panginoon, ngayong oras pong ito, humihingi kami ng katalinuhan upang maunawaan ang inyong mga salita.
Salamat, Panginoon, dahil alam po namin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu ay magagawa po naming maunawaan ito. Patnubayan niyo po kami. Maraming salamat po sa pangalan aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Isang mapagpalang panunood, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Purihin ang ating Panginoong Diyos na magkakasama po tayo dito sa ating series na nagtatapos, Growing in a Relationship with God, at ang topic natin, Into Eternity. Ang ganda ng lesson natin, no? Umpisa, we've established the importance of growing in of what it means to grow in a relationship with God. We've established the importance of knowing God. Makilala natin ang ating Panginoong Diyos. And now, yung dulo ng lesson natin, into eternity. At ang ating key text, 1 John 3 verse 2. Ang sabi dito, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ato, no? Ang ganda nitong text na to. Kasi dito sa text na to, pinapakita that when Christ comes for the second time, ang sabi dito, we will be transformed completely. And by God's grace, yung greatest blessing is that we shall see Him. I will emphasize more on this later. Pero isa ito sa pinakamagandang pangako na ating mapangahawakan. Imagine niyo yung matagal mo ng kaibigan, mahal sa buhay, na hindi mo nakikita, and then finally, you'll be able to see them. Na-imagine ko yung mga kapatid natin, mga kaibigan natin, na mga OFW, na talagang nakipagsapalaran sa ibang bansa, hindi madali ang buhay, to live in a foreign land, to live in a foreign country, pero kailangan para mabuhay at masustentuhan ang pangangailangan ng pamilya. Just imagine yung agony, yung lungkot na titiisin mo for how many months or years. And then by God's grace, after few years or few months, you'll be able to see your family. Di ba yung joy, iba? Ano po? Iba. Sa personal ko pong experience, yung minsan, wala ako. Ang pinakamahaba kong mga nagiging biyahe is 5 weeks. And sometimes in the middle, nalulungkot na ako. Sabi ko tuloy sa sarili ko, just imagine kung nalulungkot na ako, dun pa lang sa mga konti na mga panahon na ako'y wala. How much more yung mga kapatid at mga kaibigan natin na talagang napakatagal na sila ay kailangang umalis para nang sa ganun masustentuhan ang pangangailangan ng pamilya. So, dito po mga kapatid, mga kaibigan, by God's grace, we shall see Him. But the good news is, even now, if we pray, if we talk to Him, by God's grace, makikita po natin ang Kanyang kamay na nag-iingat at nagmamahal sa bawat isa sa atin. So sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral na to, I want to share with you 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maunawaan, para maalala, para nang sa ganoon ay madali nating ma-share sa mga kaibigan natin at sa mga mahal natin sa buhay. At nawa rin po ay maging pagpapala sa ating lahat. At kung meron kayong ibang mapupulot na leksyon or meron kayong ibang points na napulot po mula dito sa pag-aaral natin, praise the Lord. I-share nyo sa comment box para mas maraming makabasa, maraming makinabang. At hindi natin alam, baka yung mga i-share ninyo is something na hinihintay ng nanunood dito na mabasa niya at maging pagpapala sa kanya at sa kanyang mahal sa buhay. Okay? So ngayon, simulan po natin. 3 letter A ang pag-uusapan natin while we are looking into the eternity. Yung pangako na ating Panginoong Diyos sa atin, we will not forget the adversity. Ano yung adversity, Pastor? Na habang tayo ay namumuhay sa lupang ito, hindi natin maaalis na merong mga adversities, merong mga problema, may mga pagsubok na tayo ay haharapin. Ano po? Kasi, bakit? Mga kapatid, tingnan nyo ang sinasabi sa 1 Peter 4:7. This is a warning for us, believers, ang sabi, but the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. As the end is coming near, mapapansin po natin
Na dito sa mundong ating ginagalawan, lumalala ng lumalala ang mga sitwasyon. Napakinggan nyo ba yung balita? Yung mga krimen na nangyayari. Mga kabataang nai-involve sa paggawa ng katiwalian. Mga kabataan na nadidepress. Mga kabataan sa murang edad ay nakakapag-isip gumawa ng mga bagay na hindi mo akalaing magagawa ng mga bata, ng mga kabataan. Ito mga kapatid ko, mga kaibigan ko, nagpapakita na tunay ng malapit dumating ang ating Panginoong Diyos. Malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan, sa aklat ng Mateo, sa aklat ng Timoteo, sa aklat ng Lucas, at marami pang iba, na sa pagdating ng ating Panginoong Diyos, lalala ng lalala ang ating sitwasyon. That's why, I always emphasize sa lahat po ng mga pag-aaral na ating ginagawa, ang pagiging Kristiyano o pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, hindi nangangahulugan na hindi na magkakaroon ng pagsubok o problema sa buhay. Hindi nangangahulugan, hindi ka na haharap sa mga hirap ng buhay. Hindi nangangahulugan, wala nang darating sa iyong mga problema, pagsubok, o mga bagay na hindi magaganda. Hindi ibig sabihin na tayo nasa ating Panginoong Diyos, hindi ka na ipe-persecute, hindi ka na gagawa ng mga kung ano-anong mga kasamaan o ng mga kwento, hindi ka na machichismis, hindi ibig sabihin ay ganon. Kasi bakit? Malinaw sa banal na kasulatan, ang mga nananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo magkakaroon ng kapayapaan in the midst of all the troubles and problems in life. Ibig sabihin, may problema pa rin, pero ang kaibahan, nakasama natin ang ating Panginoong Diyos, may kapayapaan sa ating mga puso. And that's why, as we look into the eternity o into eternity, we should not neglect na meron pa ring adversities, meron pa ring mga problems, may mga trials pa rin tayong haharapin sa buhay na ito. Pero ang maganda, we have peace sa ating Panginoong Diyos. May kasiyahan na matatagpuan o mararanasan natin mula sa ating Panginoong Diyos. Gusto kong basahin natin to. Wars and rumors of wars, nations against other nations, rising against other nations, famines, pestilences, earthquakes, and persecution are happening all around us and seem only to be intensifying as time rolls on. Yes, we live in serious times, times when we need an abiding relationship with God. Palala ng palala, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Pansinin ninyo, sa balita na ating pinapanood, palala ng palala ang kalagayan ng ating sanlibutan. Grabe yung news about sa init, di ba? Yung init na nararanasan ng iba't ibang bansa. Grabe din yung mga pag-uulan. Di ba? Grabe ang pagbabaha. Grabe rin yung mga lindol na hinaharap natin ngayon. Grabe rin ang kagutuman. At sabi pa dito, yung digmaan. Well, mapapansin natin, yung mga digmaan talaga, nangyayari talaga. Of course, we pray na matapos na yung digmaan. Pero malinaw sa Bible, habang tumatagal, this is just the beginning of birth pains. Simula pa lang ito. Mas marami pang malalala na mga mangyayari sa ating mundo. Nations against nations. Pamilya, laban sa pamilya. Kaibigan, laban sa kaibigan. At yun nga po, pag binasa pa natin sa banal na kasulatan, darating ang panahon at maaring ngayon nararanasan na natin ang pag-ibig ng karamihan lalamig. Maraming mga taong iisipin na lang nila sarili nila. Maraming mga tao iisipin nila, alam mo yun, lagi ang mahalaga lang yung nararamdaman nila, yung nararamdaman ng ibang tao, hindi na nila pinapakailaman. Ang iniisip lang nila pag minsan na mahalaga, magstay ako where I am, diba? Minsan, diba? Kahit sa promotion, diba? Mahalaga, ma-promote ako, wala akong pakialam. Kahit sinong apakan ko, kahit sinong sirain ko, wala akong pakialam, gagawin ko lahat. May mga ganon na nangyayari ngayon. At minsan, itong mga bagay na to, kung hindi natin malinaw na nauunawaan na nangyayari talaga siya at mangyayari sa atin na mga nananampalataya, ang nangyayari po madalas na panghihinaan tuloy tayo ng loob. Tayo ay nabibigatan sa ating mga pinapasan na para bang ang dating Panginoon, bakit ganon?
Na ako naman ay nagpasakop sa iyo. Ako naman ay sinuko ko ang lahat sa iyo. Ako naman, Panginoon, ay talagang lahat, pinaglingkod ko po sa inyo. Pero bakit ganito ang aking naranasan? Minsan, makakaranas pa tayo ng tulad ng nangyari kay Job. May mga kaibigan tayo na ang mangyayari, magugulat sa nangyari sa atin, makikiramay kunwari, o sabihin natin, makikiramay ng totoo doon sa mga kalungkutan natin, bandang dulo ang mangyayari, sasabihin sa'yo, kaya mo siguro naranasan yan kasi meron kang kasalanang ginawa. At minsan, ini-entertain naman natin yung idea na gano'n. Well, in reality, lahat naman tayo nagkasala. Lahat naman tayo nagkamali. Pero ito pong gusto kong bigyan pansin. May mga pagsubok na ang dahilan ay dahil sa ating mga luma o mga dating desisyon at naapektuhan tayo ngayon. Okay? So yun ay mga consequences ng mga wrong actions, wrong decisions natin, mga kasalanan ng ating ginawa. Pero may mga pagsubok din na hindi dahil tayo'y may ginawa, kundi dahil lamang namumuhay tayo sa mundong makasalanan at yung mga gumagawa rin ng yung mga kapwa nating makasalanan nasa paligid natin, sila'y nagkakasala rin at ang nangyayari, sa kanilang pagkakasala o sa ating pagkakasala, hindi lang ang naaapektuhan ay ang ating mga sarili, kundi yung mga tao sa ating kapaligiran. So minsan, ang nangyayari po, yung nararanasan natin ay dahil sa ating pagkakasala. O minsan naman, ay dahil sa pagkakasala ng iba na merong ginawang mali, naapektuhan tayo. At minsan naman, ang nangyayari, yung nararanasan natin ng mga sakuna, mga kalamidad sa mundo, ay hindi dahil specifically meron ako o tayo na personal na ginawa ngayon, kundi ito ay dahilan ng pagkakasala na naapektuhan ang buong sanlibutan. I hope na making myself clear dito po sa mga pagsubok na ito na nararanasan natin. Pero minsan na nangyari, we're easy to conclude. Kaya siguro niya nararanasan yon kasi siya'y may ginawang mali. Well, ulitin ko po, posible, na totoo, may ginawang mali. It's the consequences of the past actions. Pero posible rin, ito ay dahil ang iba ay may ginawang mali. So, imagine nyo, di ba, pag may gustong manguha ng gamit na hindi sa kanya. So, yung taong yun ay nagkasala, maapektuhan yung tao na kanyang pagkukuhanan. At minsan naman, ito ay dahil bunga ng pagpasok ng kasalanan sa mundong ito. So, gusto ko lang pong linawin ito na as we look into eternity, ngayon na nandito tayo ngayon sa realidad, may mga pagsubok at problema pa rin tayong haharapin. Pero, ang blessing, that's why the theme of our lesson all throughout the quarter, growing in a relationship with God. Kasi even in the midst of all the trials and problems and difficulties na darating sa buhay natin, when we are growing in our relationship with God, God is able to give us the peace that passes all understanding. He's able to give us that love that we need so that our hearts will be filled, so that we will be happy. So, kahit may problema, kahit may pagsubok, by God's grace, by His love, by His mercy, kahit na may mga hinaharap tayong problema, magagawa po nating malagpasan dahil sa Kanyang pagmamahal. At that's why, sa lahat ng mga problemang hinaharap natin, this is an invitation to come closer to Jesus. Kaibigan, kapatid, sa mga sumusubaybay, hindi ko po alam ano yung mga trials, ano yung mga problema, ano yung mga hinaharap ninyo na mga mabibigat na sitwasyon ngayon. But, I'm inviting you today to open your heart sa ating Panginoong Diyos. Baka first time mong nakikinig, nakasama ka ngayon dito, may nag-share lang nitong video sa'yo, first time namin makasama ka, I invite you to open your heart to the Lord. Baka may problema ka, may pagsubok ka, ibigay mo sa ating Panginoong Diyos. Ipanalangin mo na ang Panginoon makilala mo, na ang Panginoon mas lalong maging malinaw kung sino siya sa iyong buhay. Napakaganda nitong Psalms 18:19 na magandang i-pray natin. Ang sabi dito, cause your face to shine and we shall be saved. Ipanalangin natin na, Lord, magliwanag po nawa
ang iyong mukha, makita ko po kayo, makilala ko po kayo. And by God's grace, the more na nakikilala natin siya, the more na makapagtitiwala tayo sa Kanya. Amen? Kaya nga po, napakahalaga. Nakilala natin ang Panginoong Diyos. Ulitin ko ha, may mga pagsubok. Ako po personally, may mga pagsubok akong nararanasan. At hindi lang mga pagsubok, sometimes, maano ka talaga, maapektuhan ka ng in some ways. Malulungkot ka, masasaktan ka, mapapaiyak ka. Tulad sa Psalms, di ba? Sila'y umiiyak, sila'y tumatangis, sila'y naglulungkot, sila'y nag-i-express ng kanilang nadarama sa ating Panginoong Diyos. And yet, at the end of all their emotional expression, sinasabi na, but still, I trust in you. But still, Lord, I believe in you. But still, Lord, help me na mas makita kayo ng malinaw that you are my greatest treasure, and by God's grace, the more I know you, the more I can trust you. Amen? Kaya po, babalik tayo ulit sa mga basic questions ng buhay. Kamusta, kaibigan, kapatid, ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos? Kamusta? All throughout the lesson, I have emphasized this, and I will not stop reminding all of us. Kamusta? Nagbabasa ba tayo ng salita ng Diyos? Binibigyan ba natin ng pansin? Binibigyan ba natin ng halaga ang mabuting salita ng ating Panginoong Diyos? O ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo? O ang ating Panginoong Hesukristo na mababasa po natin sa salita ng ating Panginoong Diyos? I hope hindi natin kinakaligtaan. I hope na sa sobrang busy ng buhay natin, hindi natin nami-miss bigyang pansin. Ulitin ko mga kapatid, mga kaibigan, na lagi ko na itong sinasabi, pero huwag po kayong magsawa. Kahit maiksi lang yung basahin ninyo, pero naunawaan ninyo, naitanim sa puso ninyo, you really dig into that word, to His word. Talagang minarinate mo. Minarinate, no? Talagang nagbabad ka doon sa talatang yon, and then you internalize the message at nakilala mo ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, let's spend time. And aside from reading the Word, of course, yung prayer. Aside sa prayer, yung experience natin daily, na patuloy tayong lumago sa pagkakilala at mas lalo pang ma-exercise yung ating mga spiritual muscles na sa anumang problema at pagsubok ng buhay, anuman na pinagdadaanan natin, nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen? So, number 1, let's not deny that there will be trials. There are the presence of adversities in life na hindi laging magiging smooth. Hindi laging magiging okay ang sitwasyon. But even if hindi okay ang sitwasyon, deep inside there is peace and we are okay. Amen? Ang ganda, no? Kaya nga sa Psalms 23, ang ganda eh. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Huwag tayong matakot. Tayo man ay lindolin, tayo man ay makaranas ng kagutuman, ng bagyo, ng mga persecution, mawalan ng trabaho, magtiwala tayong patuloy sa ating Panginoong Diyos, and He will give you the peace that passes all understanding. So number 1, we look at adversity. So again, ang topic natin, into eternity, tinignan natin, even now, there is adversity. But let's look at the second point, second letter A, the assurance ng ating Panginoon Jesucristo. Ang kanyang assurance, napakadami. Pag pinag-usapan natin, assurance ng ating Panginoong Diyos sa salita niya, napakadami nating pwedeng banggitin. Napakadami nating pwedeng pag-aralan, napakadami nating pwedeng basahin. Pero ang gusto kong i-emphasize dito, the assurance of Him coming again. Yes, Matthew 24 tells us the signs of the coming of Christ, and majority of them, it's all bad news in a sense. Na bad news in a sense na mga hindi magaganda yung mga mangyayari. Lindol, bagyo, digmaan, kagutuman, at mga karamdaman, at marami pang iba. Pero ang good news, ang assurance ng ating Panginoon Jesucristo sa atin, siya'y muling babalik. Ang sabi sa 1 Thessalonians 4:17, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Amen?
Darating ang ating Panginoong Diyos. Pagbabasahin pa nga natin yung verse 16, malinaw na sinasabi doon na yung mga namatay kay Kristo mabubuhay muli. Yung mga nanampalataya sa ating Panginoon Kristo pero nakaranas ng kamatayan sa buhay na ito, sila'y muling bubuhayin ng ating Panginoong Diyos. So, the assurance is, yes, there are adversities, but He is coming again. Alam nyo ba, sa banal na kasulatan, every time there is a situation, negative situation, ang pinakang comfort na ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos is, I am with you. I am with you. The Lord is with us. And when the Bible mentions that Jesus is coming again, this is an assurance na siya ay muling babalik at tatapusin ang lahat ng mga problema sa buhay nito. And alam nyo, pag pinag-aralan pa nating mabuting salita ng ating Panginoong Diyos, yes, ang ating Panginoong Jesucristo, He will come again. But, before He ascended to heaven, He promised that there will be another Comforter, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Ang Diyos continues to be with us. But, ang pinakamagandang pagpapala at blessing, when Christ comes again for the second time, we will finally be with Him forever. Kaya ito po yung assurance na ating mapangahawakan sa ating buhay na ito. Kaya nga po, into eternity, Jesus is coming again. Matatapos ang lahat ng mga problema. Matatapos ang lahat ng mga pagsubok. Matatapos yung lahat ng mga luha sa ating mga mata. Matatapos yung mga kalungkutan. Matatapos yung mga hinaharap nating mga hindi magaganda. At makakasama natin siya. Kaya sabi sa John 14:1-3, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would have I told you that I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and I will take you to myself, that where I am, you may be also. Ang ganda nung simula, huwag magulimayhanan. Huwag maguluhan, huwag mga babag. Ayan, mali na tuloy. Huwag mapagbag. Ayan na lang, huwag kabahan. Huwag tayong malungkot. Huwag matrouble ang ating mga puso. Magtiwala tayo sa Kanya. Kung kilala natin siya, makapagtitiwala tayo sa Kanya. At ang pangako niya, He's preparing a place for us. Pag binasa nyo sa Revelation yan, ang ganda ng description niyan. He's preparing a city, the new heavens and new earth. There will be no more sin. Napakaganda ng description. Most of the time nga lang, ang na-emphasize ay yung magandang lugar. Na-emphasize yung ginto doon sa city, sa New Jerusalem, yung gold yung lahat, na-emphasize yung mga different kind of stones, na-emphasize yung wala ng polusyon, na-emphasize yung wala ng sakit, na-emphasize yung mga ganito, yung mga ganitong mga bagay na syempre nga naman mahalaga naman na talagang maunawaan natin na yun ang mararanasan natin into eternity. Okay? Yun ang mararanasan natin. Pero hindi yun ang pinakamahalaga. Kasi madalas yun ang nagiging focus Nagiging tuloy tayong heaven or place-centered. Hindi Christ-centered. So, yung description na ibinigay sa Bible, it's good enough for us to be excited, to long for that place na hinanda na ating Panginoong Diyos. But we should never focus sa place. Okay? Basahin muna natin ito. Ang ganda kasi sabi ni Ellen White, human language is inadequate to describe the reward of the righteous. It will be known only to those who behold it. No finite mind can comprehend the glory of the paradise of God. Kumbaga, lahat na ng makita mong magandang description doon sa lugar na inihahanda ng ating Panginoong Diyos, ang sinasabi ng ating pag-aaral ngayon, hindi sapat. Kumbaga, hindi enough. Kumbaga, mag-imagine ka na ng pinakamagandang lugar. Mag-imagine ka na ng pinakamalinis. Mag-imagine ka na ng pinakamagandang palasyo na iyong napuntahan o pinakamagandang room. Mag-imagine ka na ng lahat ng pinakamaganda mong napuntahan, and yet,
your imagination, your description, the description in the Bible will never be enough. Hindi siya sapat para ipaunawa at ipaliwanag kung gaano kaganda. Yun, inihahanda ng ating Panginoong Diyos. Pero, hindi ang lugar ang nagpapasaya. Hindi lamang yung lugar ang nagpapakumpleto. Hindi lamang yung lugar ang kumbaga nagiging dahilan kung bakit mahalaga o maganda yung isang lugar. Sabi sa Revelation 22:3-4, "No longer will there be anything accursed." Ayan na, wala na problema, wala nang sakit. "But the throne of God and of the Lamb will be in it, and His servants will worship Him. They will see His face, and His name will be on their foreheads." Ano yung greatest joy? Yung greatest joy, makakasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Makakasama natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi doon, they will see His face. Mga kapatid, again, it should never be about the place alone. It should always be about Christ. It should always be about Him. It's not about the gold, the golden street. It's not about that. It's about Jesus. It's about our Lord and Savior. It's about God who loves us so much. Yun ang magpapasaya ng inihahandang lugar ng ating Panginoong Diyos. And if you embrace this concept, mauunawaan natin na dito sa lupang ito, kahit may mga adversities, kung ang nagpapasaya ay yung makapiling ang ating Panginoong Diyos, makasama ang ating Panginoong Diyos, kahit sa lugar na to, kahit sa mundong ito ngayon, na may mga problema, may mga pagsubok, may mga karanasan na hindi maganda, we can still experience the love, the joy, and the peace that will make us happy. Kasi bakit? Ang sentro natin, ang ating focus, hindi nasa lugar, kundi nasa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Mga kapatid, don't miss the point. Don't miss the point. While we love the description being laid before us, sa new heaven, sa new earth, sa new Jerusalem, sa inihahanda ng ating Panginoong Diyos, we love the fact that there will be no problems, there will be no crying, there will be no more pain, there will be no more dying, there will be no more sorrow. Lahat mawawala na. While we love that, it's not just about that. Amen? It's not just about that. It's about being with the Lord forever. And alam niyo mga kapatid, sa akin po personally ngayon, as I go to places, visit different places, different countries, at alam niyo, siguro po dahil yung personality ko na rin na I'm not really into ikot on my own. Parang I prefer na when I go to places, talagang it's about, preaching, it's about serving, and bonus lang kung makakakita ng mga lugar. Pero alam niyo yung, for me, if there will be an opportunity to visit places, see some wonderful things in the territory, alam niyo, iba yung joy na kasama yung pamilya. Iba yung joy na kasama yung asawa, kasama yung mga bata. Iba, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. And I'm just trying to imagine, na while we can experience joy when we are on our own, seeing wonderful places, it's different when you share it with your loved ones, when the experience is shared with the loved ones. So, inisip ko tuloy, how much more kung ang focus natin ay ang ating Panginoong Hesukristo, ang focus natin ay ang ating Panginoong Diyos. How much more when that time comes na He will come back, we will see Him. Palagay ko, yung description ng new heaven and new earth, hindi mo na mapapansin eh. Kasi magfo-focus ka na lang sa ating Panginoong Jesucristo, who's been so loving, so good, so gracious to us. Baka hindi mo na mapapansin yung golden na place. Baka hindi mo na mapapansin yung mga magagandang puno. Baka hindi mo na mapapansin masyado. Kumbaga hindi yun ang major attraction.
Kasi minsan na nangyayari sa atin, na-focus tayo doon sa major, doon sa mga minors. Nami-miss natin yung major. Naalala ko na minsan, meron kaming pinuntahang place. At yung pinuntahan po naming place, it's like it's a study tour. And then we were so focused taking picture of that house. Dito siya tumira, dito siya nagsulat ng kanyang mga letters, dito siya ganito, ganyan. Talagang todo, picture kami lahat doon. Bandang dulo, yung katabi palang bahay, yung tiniran, hindi yung pinipictura namin. Kasi halos magkamuka, magkaiba lang ng kulay. Sabi ko, alam niyo yun, parang masyado kaming excited doon without reading the full and complete details, without really studying. Nakakatawa nga po kasi meron pa kaming hawak na guide na napansin na namin iba yung kulay. Pero inisip na lang namin, siguro dahil matagal na yung panahon na siya'y tumira doon. So, anong nangyari tuloy siguro ngayon, ito na yung kulay niya ngayon. So, talagang todo picture kami doon sa lugar kasi nga it's part of a study. Talagang it's a learning. Kumbaga, praise the Lord, no? We were able to visit the place na kung saan nagsulat siya ng kanyang mga letters and all. Doon siya tumira for how many years. Bandang dulo, marirealize namin, hindi pala yun. Yung bahay, yung katabi, na wala man lang sa amin ang nagkaroon ng chance to really take a photo of that house. Well, of course, makikita mo naman sa social media. Well, ako po nakakuha ko ng picture doon na lang sa bintana ng bus na aming sinasakyan. Kasi nga, nung nakasakay na kami, doon na lang nasabi na, mukhang mali pala. Ang point ko mga kapatid, that can also be our experience. Na baka ngayon dito sa mundong ating ginagalawan, masyado tayong nakafocus sa maling bagay. O let's say, hindi naman mali, pero nakafocus tayo sa mga bagay na hindi naman pala yun. Hindi naman pala yun yung major. Hindi naman pala yun yung pinakamahalaga. Hindi naman pala yun yung pinaka-importante. Hindi naman pala yun yung greatest treasure. Di ba? So, minsan, ang mangyayari ganun din. Pupunta ka na museum. Punta ka na museum. I don't know if you love going to museums, pero for me, somehow I enjoy, especially if it's museum na history. Di ba? Minsan, you go there without a tour guide, picture ka lang ng picture ng mga lugar, hindi mo inaral yung lugar. Tapos pag uwi mo, marirealize mo, yung pinicturan mo, hindi pala yun yung pinakamahalaga na item in that museum. And then you go home with regrets na sayang, di ko na-picturean yung pinakamahalaga pala na item doon sa museum. So, ang point ko mga kapatid, baka we are majoring the minor. Baka masyado tayong nakafocus sa place. And we miss to build and to grow our relationship with God. It's about Jesus. It's about God. Kaya nga po yung tema natin, growing in a relationship with God. Ang assurance ng Panginoon, He's coming again. At when He comes again, ang focus, it's Him who is coming. It's not the place that He is preparing. It's not the gift na ibibigay niyang lugar sa atin. It's Him. Mga kapatid ko, mga kaibigan ko, huwag nating i-miss yung point. Huwag nating i-miss ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang greatest treasure. He is the hidden treasure that you will be willing to sell everything just to have Him. Amen? Ganda ng lesson natin, no? Ganda ng pinag-uusapan natin ngayon. He's coming again. And He remains to be the most important treasure. He is the treasure. He is, walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong Diyos, na nagmamahal sa bawat isa sa atin. So, He's coming again, and He promised, when He comes, all our sorrows, all our pain, all our tears, it will be wiped away. Amen! Praise the Lord. So, number 1, we look at adversity. We're looking at the topic into eternity. Tingnan natin, today, even today, may mga adversities tayo na hinaharap, but we have an assurance. The Bible provides us a lot of promises. He's coming again. He is with us. At ulitin ko po, kung kahit ngayon pa lang, ang focus natin ay ang ating Panginoon Jesucristo, maaari nating maranasan ng kapayapaan
ang katuwaan na dapat nating maranasan dahil ang focus natin siya. And that's why that leads me to my last point, which is appeal. Ano ang appeal ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin? As we come to the close of this lesson or of this quarter, ang appeal patuloy pa rin, which I think we have emphasized in our previous lesson, yung call ng ating Panginoong Diyos sa atin sa Matthew 11:28-29. And He is appealing to you today. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Yan po no, sa Matthew 11:28-29. So once again, the appeal of Jesus. Let's come to Him. His invitation to us, lumapit tayo sa Kanya. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Kasi bakit po? Walang iba na makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng katuwaan, ng pag-ibig, kundi Siya lamang. Sa ating mga puso, marahil may mga nanonood ngayon na, you're trying to find hope, trying to find peace, trying to find love. And you try to find it in other ways. Mapapansin nyo mga kapatid sa mundong ito, you're never going to be contented. Mabili mo yung gusto mong gamit, mabili mo yung gusto mong mga bagay. At in the end of the day, after a few months, after a few years, you find yourself trying to, think of, ano kaya mas maganda? Ano kaya pwede ko pang kunin pa? Kahit meron ka na. Di ba? Nangyayari talaga, mga kapatid ko, mga kaibigan. Kasi there is deep within our hearts a longing that only God can feel, that only God can satisfy. And that's why the invitation is to come to the Lord. Minsan, we try to fill our hearts with things ng sanlibutan ito. Akala natin, pag nagkaroon tayo ng mga ganitong mga kagamitan, ng ganitong mga pananalapi, ng ganitong mga bagay sa mundo, magiging masaya na tayo. Well, don't get me wrong. Lagi ko pong sine-explain at sinasabi, hindi ko po sinasabing masamang magkaroon ng mga bagay na ganyan. If you are able, praise the Lord. But never rely on those things for your happiness. Huwag niyong i-rely sa mga bagay na yan, yung mga kasiyahan ninyo, yung kapayapaan ninyo. Kasi tanging Panginoong Jesucristo lang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Naalala ko nung minsan na stress ako. Alam niyo po dahil sa marami po mga iniisip, maraming ginagawa, na-stress ako. And then, I was very young that time. At ang sabi ko sa sarili ko, siguro pag nakabili ako ng gadget na ganito, mawawala yung stress ko. Aba, ginawa ko mga kapatid, mga kaibigan, wala na nga akong pambili. Ang ginawa ko, nakiswipe ako ng credit card. Binili ko ngayon yung gadget. Aba, praise the Lord. First month, ang saya-saya. Talagang parang yung problema ko, parang natabunan. Pero after a month, na-realize ko, yung problema ko, hindi naman nawala. Yung stress ko, hindi rin completely nawala. Kumbaga, parang tinapalan lang. Pansamantala magkaroon lang ng konting saya, pansamantala lang na mapigilan lang yung stress. So sabi ko, naku, nung medyo nag-sink in na yung gamit na yon will not completely make me happy. Naku, na-realize ko mas malaki na rin pala ang stress ko. Kasi bakit? Yung problema ko, hindi naman nawala. Nandun pa rin, naglinger lang siya, dinelay ko lang. Kumbaga, yung mga sitwasyon, itinakpan ko lang pero nandun pa rin. Tapos yung pangalawa, ang nangyari, iniisip ko pa ngayon, paano ko babayaran ngayon yung gadget? Kasi nga walang pera eh. Kumbaga, iniisip ko na yun na magiging solusyon para matakpan yung pain na naranasan. And again, mga kapatid, mga kaibigan, don't get me wrong. Minsan, yun ang ginagawa ng karamihan para lang nang sa ganun makaramdam ng saya. Para nang sa ganun makaramdam lang ng kapayapaan. Alam mo yung pansamantal lang, mabura lang, saglit man lang. Kasi sa sobrang araw-araw ng umiiyak, araw-araw ng pinoproblema, pansamantala man lang, makaranas ng saya. And that's why, let's be careful. Let's not judge other people. Let's be
considerate. Let's be more prayerful to one another. Hindi, again mga kapatid, I'm not downplaying yung mga kailangan gawin yung mga bagay na ganito para nang sa ganun ay makaranas. At ako, experience ko mismo ganun. Pero later on, na-realize ko, hindi rin naman nawala yung aking problema. Tinakpan lang. Pero nung nawala na yung takip, na-realize na mas dumami pa yung aking stress. Ang point ko mga kaibigan, mga kapatid, let's go to God. He's inviting you and me to come to Him. And when we come to Him, He's able to give us the rest, the peace, the love that we need so we can continue to walk this journey. Amen? Mga kapatid ko, mga kaibigan, ulitin ko po, walang masama. Magkaroon kayo ng mga bagay dito sa sanlibutan and all, lalo na kung gagamitin nyo pa sa gawain ng ating Panginoon. Walang masama. Pero do not rely on those things para kayo maging masaya, para kayo maging payapa, para kayo maging kompleto. Kasi walang ibang makapagko-kompleto sa inyo. Walang ibang makapagbibigay ng tunay na saya sa inyo, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Bonus lang yan. Bonus lang. Si Kristo ang main treasure. Si Kristo ang main focus. Bonus na lang. Kung ano man yung mga bagay pa na matatanggap natin, anumang mga bagay pa na makukuha natin, bonus na lang yan. Pero kahit wala yung bonus, it's okay. As long as we have Christ. Kaya nga kahit sa Revelation 22:17, look at the invitation. And the Spirit and the bride say, come. Let him who hears say, come. Let him who thirsts, come. Whoever desires, let him take the water of life freely. The Lord is inviting each one of us. Ini-invite ka ng ating Panginoong Diyos. At ang kanyang pangako, when you come to Him, there is rest in Him. At ang sabi pa dito, you may come and take the water of life freely. It is a gift na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos sa atin. Hindi mo kailangang pagtrabahuhan, paghirapan. Ang kailangan mo lang isuko ang iyong puso sa Panginoon, tanggapin siya. Well, of course, that in itself sometimes is difficult kasi bakit ang will natin mahina? And that's why even our will, we need to pray to the Lord. Lord, tulungan niyo po ako na yung will ko maging strong, na kayo'y tanggapin, kayo ay naisin, kayo maging desire ko sa araw-araw ng aking buhay, sa bawat panahon ng aking buhay. Bagamat may mga adversities and may mga problems, kayo po ang aking kanlungan. Amen? So, let's come to Him. Kaibigan, kapatid, come to Him. Tanggapin mo ang ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo naman ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesukristo, kilalanin pa natin ng patuloy ang ating Panginoong Hesukristo. Isuko nating patuloy ang ating mga buhay sa Kanya. Mag-aral tayo ng Kanyang mga salita. Magbigay tayo ng panahon. At sa bawat basa natin ng salita ng Diyos, bawat pakinig natin ng sermon, bawat mga experiences na meron tayo, naway makilala natin siya ng patuloy. Gusto ko pong tapusin sa pamagitan nito. Know that Jesus is faithful and that His words are true. In Revelation 3:14. There will yet be turbulent times ahead. Matthew 24. But He has promised that He will never leave nor forsake you. In Hebrews 13:5. He will do exactly what He says He will do. Always has and always will, and he who endures to the end shall be saved. And again, this will happen if we know our Savior, if we know God. Kilalanin nating patuloy ang ating Panginoong Diyos. Napakabuti, napakamapagmahal, at walang ibang makapagbibigay ng saya kundi ang ating Panginoong Diyos. So muli po, ang ating topic, ang ating buong series, Growing in a Relationship with God, at ang pagtatapos nating lesson, Into Eternity, and we look at 3 points. We look at adversity. May mga pagsubok pa rin tayo mararanasan ngayon.
But we also look at the assurance na ating Panginoong Diyos. Marami sa banal na kasulatan, but He made it clear, I am coming again. I'm preparing a place for you. But ulitin ko po, it's not about the place. It's about God. It's about Christ. And then His appeal to us, come. Come. Tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nawa po'y na-bless kayo sa ating pag-aaral na to. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos. Napakabuti po ninyo. All throughout the quarter, kayo po ay gumabay sa amin, sinamahan kami, at mas lalo po namin kayong nakilala. Mahal na Diyos, salamat po for reminding us na wala kaming ibang mapanghahawakan kundi kayo. Tulungan niyo po kaming lagi lamang isuko ang aming buhay sa inyo at panghawakan ang inyong mga salita, ang inyong mga pangako. Salamat, Panginoon, na lagi po kayong nariyan, lagi po kayong gumagabay sa amin. At nawarin po, Panginoon, sa anumang pagsubok ng buhay na aming hinaharap, sa anumang problema na meron po kami, tulungan kami na lagi lamang pong tumingin sa inyo. Tulungan kami na kayo ang manatiling greatest treasure namin sa buhay na ito. Huwag kaming mawala sa focus. Huwag kaming mag-major sa minor. Tulungan kaming lagi lamang maisentro ang aming buhay sa inyo. Ano mang pagsubok at problema, tulungan kami, Panginoon, tumingin sa inyo, manampalataya sa inyo, manghawak sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pagmamahal. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Purihin ang Panginoong Diyos. Natapos po natin ang isang buong quarter na pag-aaral na may temang growing in a relationship with God, at nawa po'y patuloy na lumago pa tayo sa ating Panginoon. At ang ating pag-aaralan na panibago sa susunod na pag-aaral po natin ay may tema na 1 and 2 Corinthians, at titingnan po natin the essence of Christian life and witness. Wow! Ito ay exciting. Imagine, titingnan na naman natin another book sa Bible. Book sa Bible na 1 and 2 Corinthians. Nawa po patuloy namin kayong makasama at patuloy nyo rin pong i-share ang ating video para mas marami pong makinabang at mas marami pa pong mabless. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral, at muli pong maraming salamat sa lahat po na nagpe-pray, sa lahat po na nagso-support, sa lahat po na nag-share ng mga blessings po nila, nag-share po ng video na to. Maraming salamat po sa inyong lahat, at by God's grace, we will continue doing this all for the glory of our Lord and Savior Jesus Christ. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral, and God